Dito po sa aming tanggapan sa National Authority for Child Care, kami po ang nangangasiwa sa domestic administrative adoption at saka sa alternative child care gaya po ng foster care, residential care, kinship care. Yan po. Bakit po sa tingin po ninyo ay dun sila sa marketplace o sa Facebook nagpupunta para ipa-adopt ang kanilang mga anak imbis na dun po sa proper channels katulad po ng mga nabanggit po ninyo? Well, siguro gusto nilang pagkakitaan yung kanila pong baby. Yun po, yun lang naman po ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi po sila dumaan sa legal process ng adoption. Oo. Siyempre kasi pag DSWD hindi mo naman ibebenta. Parang Opo, pet totoo, yung opo. 'di ba? Yung bata mo, tao yun eh. Yusek Janela, so Yes meron po. bang gagawin yung ang DSWD dito or ito iaatang niyo na doon sa authorities na iba para habulin yung mga gumagawa niyan? Well, since last year po, nakatutok naman po ako, masugid na tinututukan po ng National Authority for Child Care yung mga Facebook groups na gumagawa po ng pagbebenta ng bata. Actually, ako pong nakadiscover niyan kasi last year, nagsearch ako, ampon, ganyan, ampunan. Yeah. Tapos may lumabas. So, nagulat ako kasi isa siyang Facebook group na private na hindi ko mapasukan at hindi rin ako ina-accept. So, nung pagkita ko noon, marami nang lumabas na sunod-sunod. Kaya pina-search ko sa mga staff ko dito sa NACC kung ilan yung mga Facebook pages na ganito. Kaya inireport din namin to sa NBI, nakipag-coordinate din kami sa NBI para matanggal yung mga Facebook groups. Pero talagang siguro persistent tong mga to dahil kahit tanggalin sila, gumagawa pa rin ng mga bagong accounts Saka bumabalik pa rin yung mga Facebook groups nila. Notorious Pero ano po yung violations nitong mga magulang na nagtitinda ng bata o basta yung kasama dun sa transaction na yun? Ano po yung violation? Well, ang kakaharapin po nilang kaso ay yung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Meron din silang kakaharapin na child abuse cases and exploitation cases. And para Yan po. po So, ma-warningan din tong mga taong to, ano po ang parusa kapag napatunayan na involved sila sa ganong klase ng transaction? Ito po ay may kaparusahang pagkakakulong ng 20 years hanggang panghabang buhay at meron namang multa na 1 million hanggang 5 million pesos.